Naghain si Lottie Manalo Jimenez ng reklamong estafa at falsification of public records laban sa kanyang kuyang si Ka Eduardo Manalo. Bunga ng peke umanong deed of sale ng bahay at lupa na tinitirhan ni Jimenez na ang signatory ay si Ka Eduardo. Pinaalis na kasi ng INC si Ka Lottie at kapatid na Ka Angel sa tirahan dahil tiniwalag na sila ng simbahan. Depensa ni Ka Lottie, nakapangalan sa kanya ang titulo. It is not part of yung tinatawag nilang pabahay ng iglesia. This is bahay ng tatay namin, ng compound for the family. So sabi nila wala kami karapatan doon. Actually we do. Kasi angkan kami ng sugo. Nagtataka siya kung bakit naging taliwas sa pangako sa ama ang naging ugali sa kanila ng kuya. Tinatawag po niya kaming lahat. When my father saw him, sabi niya, huwag mong pababayaan ng mga kapatid mo. And he promised that he will take care of us. Ano yung extent? At yung promise po niya yun, inulit po sa akin ng kuya ko after my father passed away. Ipinakita ni Lottie ang bakod na may 3 palapag ang taas na itinayo sa pagitan ng kanilang bahay at bahay ng kapatid na Eduardo. 1 taon mula nang mamatay ang ama, ay unti-unti na silang ginipit at ayaw harapin na mag-anak. Hindi po gusto namin malaman kasi kaya po namin siya gustong makausap. Bakit po siya nagagalit sa amin? Ano bang dahilan? Hindi po na, wala po siyang binibigay na rason. Tinayuan ng pangalawang bakod na gawa sa yero ang compound na ito na nakadikit sa bintana ng bahay. Pinutulan din sila ng kuryente. Pero sabi ni Lottie, hindi sila aalis. Hindi din anya makatarungan ang ginawang pagtitiwalag sa kanila. Walang ilaw. Half the time, you don't know if it's day or night po. As long as it takes po. Wala pong kumausap sa amin. We did not go through the process of expulsion. Basta sinabi, expelled na kami. Mga volunteer ang nagbabantay ngayon kay Ka Lottie na naghahati din sa kanya sa mga hearing. Sabi niya, may banta sa kanyang buhay at ang unang binantaan ay ang kanilang ina na si Ka Tenny. Sinundan po siya ng isang sasakyan. Kasi ganun po rin ginagawa nila sa kapatid ko kay Angel at Mar. May mga sumusunod po sa mga lakad nila. Meron po mga threats, meron po mga intelligence report at tanggap ang brother ko pertaining to that. Hindi ko lang po pwedeng elaborate, but there were threats. Ayaw magsalita ukol sa umano'y anomalya sa INC ni Ka Lottie at mas may impormasyon raw ang kanyang mga kapatid, Ka Angel at Ka Mark. Pero ito ang kanyang sinabi ukol sa mga kasapi ng INC. Yung awareness ng kapatid sa nangyari sa iglesia. Sabi nga po ng tatay, nakikilala ang isang tunay na iglesia kung nagsusuri siya. Parang bawal huwag magtanong ngayon. Kasi pagka po may mga ganyang anomalya na ilalapit sa father ko, nagpapasiyasat po siya agad. Isa lang ang mensahe niya sa kanyang kuya na si Ka Eduardo. Sana po kausapin niya mami namin. Hiningan ng reaksyon ng ABS-CBN ang pamunuan ng INC pero hanggang ngayon ay wala pa itong tugon. Ces Orenia Drilon, ABS-CBN News. Nagkagulo, nagkatulakan at nanutok pa ng baril ang isang gwardya ng INC. Nang ihatid si Ka Lottie Manalo sa kanyang tahanan sa Tandang Sora matapos ngang mag-hearing sa Barangay Nuira. Pinigilan ng mga gwardyang makapasok ang ilang escorts at kasambahay ni Jimenez, kaya't nagkainitan ang magkabilang panig. Hindi naman maipaliwanag ng mga gwardya ang nangyaring karahasan. Wala namang nasaktan sa insidente at nakapasok ng bahay si Ka Lottie.